in one time or na-experience mo rin na gumamit? Hindi. Naku po. Hindi ko na-experience gumamit kasi nasubukan ko siya. Yung pinatry lang sa gums ko. I don't like the feeling, yung nagnanumb ka. Para Naku. Sino ko kaya nagpasubok dito kay Ma'am Cathy Binag? Alam alam mo yung pag nag-dentist ka, Anesthesia. Oo, ganun. So yun yung feeling eh. Doon kasi sabi nila, pag first timer ka, doon muna nila ilalagay. So they did. Tapos sabi ko, ayoko. Hindi ka nag Naku, yari ho tayo dyan. Kumusta ho kayong lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. Napanood nyo naman ho yung ating intro. Ibang klase ho. Napakawalang yaho talaga ng mga kokak dyan sa Malacanang. Mantakin nyo yon. Magigitong si Ma'am Cathy Binag, inalok ho nila ng ipinagbabawal na pulburon. Eh, syempre, hindi naman natin na pwedeng sisihin itong si Ma'am Cathy Binag. Syempre, di ba? Magkakatropa yung mga yan eh, di ba? Tapos yung jowawers mo, kadyaming nila. Siyempre, curious siya kung ano ba nararamdaman itong mga bangag na to. Bakit lokong-loko sila sa pulburon na yan, di ba? Kaya hindi mo natin masisi itong si Ma'am Cathy Binag kung once upon a time, ika nga, nasubukan niya yung ipinagbabawal na pulburon na yan. Yan ang ating mga pag-uusapan dito sa video na to. Grabe yung mga kababayan. No? Ang bilis lang natin nawala. Ilang oras lang. Hindi, may inesikaso tayo. Pero okay na. Goods na ho. Nakabalik na ho tayo sa ating studio kaya rarantsada na tayo ulit. Sa mga nagsisend sa atin sa phupdateofficial@gmail.com. Maraming salamat ho. No, ibang klase kayo, talagang napakatindi ho, no? Ika nga nila. Yun na nga mga kababayan, bago natin umpisahan ang ating talakayan, gusto ko muna natin i-shoutout SMNI News. Mag-subscribe ho kayo sa SMNI News, ha? Mag-subscribe ho kayo. At sa mga gusto sumali sa ating community, i-click nyo lang ho yung join button sa baba, no? At mga bago lang ho dito sa PH Update, isang like at isang subscribe lang ho. Masaya na ho tayo dyan. Grabe naman yan. Itong si Bishop Efren Perez. Talagang kung siya daw ho ang tatanungin, dapat maibalik ang mga Duterte. Sobrang miss na daw ho itong si Tatay Digong. Aba, PH, may pa-zoom-zoom ka na ngayon, Talagang ganyan. Ganun ho talaga, mga kababayan. Yun na nga, mga kababayan. Pakinggan ho natin ang mga punto de vista nitong si Bishop Efren Perez. Bishop, bati tayo. Sorry, nagkamali. Kasi Efren, kasunod nun, di ba? Pagka Efren, Bata Reyes kagad kasunod nun. Ito na mga kababayan, pakinggan nun natin ang mga punto de vista nitong si Sir Efren. At saka itong si Marbil. Oy, Marbil, napaghahalata kita. Ako kasi, ho tayo sa totoo lang, kaya natin inaral yung mga laking bini na yan Alam nyo yon, lagi ho tayong napipeke, ika nga. Napipeke ho tayo ng mga lakambini na yan. At base ho dito sa nakikita nating palantik nitong si Marbil. Naku, Marbil, yari ka dito. Heto, panoorin kayo na mamaya. Heto, mga kababayan, kayo na humusga, no? Base dito sa mga pilantik ng dila nitong si Marbil. Sa tingin nyo ho ba, lakambini itong mama na to? Pakinggan nyo ho, mga kababayan. Wala namang problema, sir. Kasi okay lang naman, tanggap na ng open-minded daw ang society ngayon. Huwag nyo nang humitago. Ito. Yes. Actually, second na po. Yes. Ang lantong mo, Brads. Ang landi ng tono mo. Tingnan nyo naman ito, mga kababayan. Yes. Oh. Yes. Actually, second na po. Yes. Grabe naman yan. Mamaya, papanoorin ho natin yan. Yun daw hong, gusto ko malapit yun daw hong mga bangag, hindi naman daw ho yan nagbabangag. Dahil mga bangag sila. Mamaya ho, aalamin natin yung mga banat niya si General Marbil. Pakinggan ho muna natin itong si Bishop Efren Perez. Ito, game. Ako'y nangangarap na ang Duterte mabalik. Nako. Hindi lang ikaw, Bishop. Majority na sambayan ng Pilipino,
nangangarap din ho. Hindi lang ho kayo. Kasi, sawang-sawa na ho kami. Kaliwat ka ng korupsyon. Kaliwat ka ng kriminalidad. Walang humpay na pangungurakot nitong mga walang yang nasa pamahalaan. Yung muling paglaganap ng illegal na droga. Grabe ho mga kababayan. Kaya hindi lang ikaw, Bishop Perez, ang nangangarap ng isang panibagong Duterte na maluklok dyan sa Malacanang. Tuloy. Yung mga hindi pumalakpak, bahala kayo. Palakpak ho tayo. Kahit hindi sabihin nitong si Bishop, talagang tayo ho dito sa PH Update, papalakpak. Pati pa ako, papalakpak yan pagdating kay Tatay Dig. Tuloy natin. Naran po kayo. Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, mga politiko'y takot na takot Correct. na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo. Ngayon ho mga kababayan, mga politiko na ho ang gumagawa ng kabalintunaan. Mga pulis na ho, anak ko po, nasa harap pa naman natin tong si Marbil. Yari tayo dyan. Hoy, Marbil! Yan ang nga ba sinasabi natin. Tuloy. Takot. Aba, biglang Grabe naman. anong nangyari? Ngayon ang mga kurakot mga nakaupo. Kuhang-kuha ho nitong si Bishop. Yung mga nakaupo ho ngayon, lahat talaga ho mga korap. Wala ho tayong maaasahan ni isa sa mga walang yang yan. Game. Naran po kayo? Nandito lang kami, Bishop. Tayo may hindi pinanganak kahapon. Correct. Alam natin yan. Bakit ang isang obispo ay sumusuporta sa ganito? Aba, hindi masamang mangarap ng pag-unlad ng pagkakaisa sa bansa natin. Na isang palakpakan dyan para kay Bishop, ibang klase naman yan. Kung lahat ho ng Bishop sa Pilipinas, ganyan, wala ho tayong problema. Tingin ho natin, talagang napakatahimik ng ating bansa. Kung lahat ng Bishop, ganyan ho ang pinapangaral sa mga simbahan, di ba? Kaya isang masigabong palakpakan para dito kay Bishop. Saludo. Isang matigas na saludo para kay PH. Kung hindi tayo magsasalita at kikilos, kung hindi tayo magpapakita ng puwersa, ng lakas, sino ang Kaya kayo dyan yung mga keyboard warriors kayo mga keyboard warriors. Hindi lang dapat sa social media. Oo, mahalaga yung social media ngayong mga panahon na to. Kaso ho mga kababayan, matindi na ho yung mga nangyayari ngayon. Hindi na ho nadadaan sa social media, sa totoo lang. Yung mga kaganapan ngayong mga panahon na to, hindi na ho nadadaan sa social media. Kaya naman, kung manawagan na yung ating mga kababayan na kailangan na talaga, kailangan na ho talagang magsalita o lumabas para mailabas natin yung ating mga saloobin, makiisa ho tayo sa mga ganyang klase panawagan. Tuloy natin. No, kung palakpak lang, hindi mo magawa. Lalo na sa rally, hindi mo kaya. Palakpak! Yung makasigaw ng amen! Oy, iyan yung matatapang. Dapat, ito ang tandaan nyo. Ang buhay natin, minsan lang. Pakisabi mo sa katabi mo, mamamatay ka rin. Katabi nitong si Bishop, itong si Marbil Paano ba yung Bishop? Ako na magsasabi kay Marbil mamamatay. Nakakamiss talaga, hindi lang ho kayo nakamiss. Namiss din ho natin. Sa araw lang tayo hindi nakagawa ng reaction video. Namiss natin kagad. Yung mga ganyang mukha ba naman na makikita natin, di ba? Mga mukha ba naman ni Marbil yung mga nakikita natin, di ba? Tuloy natin. Ako na magsasabi sa iyo, Marbil, minsan lang mabuhay ang tao, kaya ayusin mo na
mga desisyon mo sa buhay, okay? Marbil, mamamatay ka din. Pinapasabi ni Bishop sa... kayo pala magkatabi, kayo na lang magsabihan. Sabihin mo. Malapit Sabihin ko na. Ano ko, yari tayo dyan. Marbil, ha? Malapit ka. Pero, bago pero- mamatay, napakagandang nagparinig ka, nagparamdam ka para sa bayan. Yun. Palakpakan nun natin ito si Bishop. Napakaganda ng mga punto de vista niya, no? Mahalagang nagparinig ka, nagparamdam ka para sa bayan. Tuloy Yun natin. ang pinakamahalaga sa The lahat. best, the best, the best. Amen po. Saludo, saludo. Ako po hindi takot makulong, mabugbog, basta't iparamdam mo yung gusto mong iparamdam. Mga Bulakenyos, mga kasama kong taga-Caloocan, Zambales, Pampanga, aba, hindi masama na suportahan natin itong rallying to. Yung iba na pe-pressure ng kung sino, natural lang yon. Ang nami-pressure sa kanila, siguro nasa taas. Dahil kung nasa baba, hindi nila papansinin. Magaling ito si Bishop, tuloy. Pero, aba tayong malaya, huwag tayong pa-pressure kahit kanino. Palakpakan. Palakpakan nun natin ito si Bishop. Medyo mababa ho itong marami naman dami-dami ho tayong pag-uusapan kaya maputol na kita Bishop ha, pero isang saludo para dito kay Bishop, no? Dito na ho tayo mga kababayan. Ito ho malupit dyan. Ito ho, makibalita ho tayo sa naging interview nitong si Ma'am Cathy Binag dito sa mga Banateros. Ngayon, puntahan naman natin yung mga issues, yung napapanahong issues, kasi gustong-gusto ko to eh. Oo, etong nangyayari, di ba? Yung Senate hearing kay PRRD. Pero bago yung puntahan muna natin, napanood nyo yung statement ni Grijaldo at yung statement ni Dan Fernandez sa ni Abante. Yun. Yan. Maganda Anong stand nyo doon? Sino bang nagsasabi ng totoo? But definitely may sinungaling dyan. Magkaiba Meron sinasabi. siya sinungaling dyan, correct. Alam mo, yung taong guilty, Palakpakan muna natin to si Ma'am Cathy. Kita nyo naman yan. Meron pa bang mas magaganda dyan sa alley na yan sa mga political vlogger o kung ano man ang tawag natin dito kay Ma'am Cathy Binag, no? Sa mga naglalabas ng kabantutan ng administrasyon na to, meron pa bang mas gaganda dyan sa alley na yan, di ba? Palakpakan ho natin. Tuloy ho natin. may defense mechanism. Dalawa yung action yan. Yung etong gobyerno natin, dalawa kasi di ba image consultant ako, I study dati. So, yung kay Dan Fernandez, the way they speak and the way they explain themselves, it's so, defensive. Diba? Parang, Defensive. saka mindsetting kasi sila, always. Parang ako ng parang, Abangan nyo mga kababayan bibigyan ho natin ng reaksyon yung interview nitong si Dan Fernandez. Mamaya ho pagkatapos ng video na to, pasadahan ho natin ang mabilisan. talagang ganito. Kasi ang ginagawa nilang Tumbukin style, natin. is minamindset nila yung mga mamamayang Pilipino na, ay, hindi totoo yan. Ako naniniwala ako kay yung police, Colonel, kay Grijaldo. Colonel. Kasi first and foremost, hindi niya i-risk yung kanyang buhay Correct. at ng kanyang pamilya para gawin yan. Para magsinungaling lang. Exactly. And Maging tayo dito sa PH Update, sang-ayon dyan sa obserbasyon na yan ni Ma'am Cathy Binag. Tayo din ho sang-ayon dyan na mas kapani-paniwala itong si Police Colonel Grijaldo. Kasi ho mga kababayan, kung pagtatakpan niya itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, ano hong mapapala niya? Tanong. Sagot, wala. Wala ho siyang mapapala. Bakit? Kasi ho wala sa pwesto si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Magkabilang chamber ng Kongreso, binabakbakan ho ang mga Duterte. Kung yan kasinungalingan, napakapangit na biro niyan. Magtatahi ka na lang ng kasinungalingan, pagtatanggol mo pa talaga, magsisinungaling ka pa talaga dito sa mga individual na kung saan silang binabayo ngayong mga panahon na to. Nakuha niyo ho ba mga kababayan? Dito kay Colonel Grijaldo, 100% naniniwala tayo sa kanya. Wala siyang mapapala dyan. Mas madaling ngayon, mas convenient para dito sa mga resource person na to, na sabihin, hindi ho totoo yan. Hindi ho ako pinilit.
Kaso ang nangyari ho talaga, ang dating na pinilit siya ng dalawang unggoy dyan sa House of Representatives. Wala ho siyang mapapala kung magsisinungaling siya. Nalagay lang sa alanganin yung buhay ng kanyang mga pamilya. Ngayon, balita ho natin, medyo hinaharas na daw ho itong mga tambaluslos, itong si Colonel Grijaldo. You know, to be honest, I'm really grateful for him. Kasi marami rin naman akong kakilala dyan sa kapulisan na matitino. And sana yung iba pa sumunod. Kasi napakaganda ng kanyang ginawa. Itinaas niya ulit yung level ng ng kanilang uniform. Yes, yung credibility ba? So, kina Dan Fernandez, dati pa ako hindi naniniwala sa kanila. So, hindi na natin yan natatanungin. Kasi halatang-halata naman, di ba? Ano yun? Parang una, hindi sila marunong sa batas. Nabababoy ang Congress. You know, they're Di marunong sa batas na bababoy ang Congress. Kung ako dito kay Dan Fernandez at dito kay Abante, habang pinapanood nila to, mag-resign na ho doing kayo. things, na against it. Diba? Sabi nga ng, may mga lawyers dyan na totoong kongresista na alam yung batas, hindi na ginagawa yung tama. Correct. Diba? Nagmamagaling sila. Meron, the way they, look at Senate and Congress, pag nag-iimbestiga sila, napaka-disente kahit ng senador. They ask properly. Sa Congress, kung makasigaw sila, parang pinakain nila o sila nagpapakain dun sa mga tao. Sabi ko nga, kung ako yan, ang sasagutin ko dun, sabi ko, tigilan niyo ako, wag niyo ako sisigawan. Ako, yari. Hoy, yari kayo. Diba, ano kayo, harassment yan. Grabe naman, grabe naman yan. Kung sakali pa lang ang pinatawag niyo ito, si Ma'am Cathy Binag, may kalalagyan kayo ha. By the way nagla-live selling ho ngayong mga oras na to itong si Ma'am Cathy Binag. Hindi alam nitong si Ma'am Cathy Binag, nakapollow tayo sa kanya. Diba? Kasi you don't do that. Tinawag pa naman kayong kagalang-galang. Diba? Honorable. Honorable. Tsaka The sa honor Senate. is not yours. Sa Senate, medyo may isa doon na nagpapapangit ng imahe ng Senate hearing. Wala nang mga. Wala nang iba kundi si Risa Ontiveros. Ako. Wala. Sa Congress naman, maraming nagsasabi na nagmumukha ng katawa-tawa at parang inilipat na daw ang korte sa Congress. That's true. Kasi may nag-guest tayo, si dating Congressman Bagatsing na Maynila. Ang sabi niya, ibang-iba na daw ang Kongreso ngayon kumpara nung dating sila ng mga panahong 90s. Kasi dati may kanya-kanyang paninindigan eh. Ngayon parang nagkakampi-kampihan. So I think it's high time na mamili tayo na talagang mapapakinabangan natin. Yung hindi yung tayo ang pakikinabangan, no ma'am? Kasi Correct, no? Ngayong mga panahon na to, piliin ho lang ho natin kung sino yung mga i-endorso ni dating Pangulo Duterte. ang hirap na ng bansa natin. At ako, hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa na yung Pilipinas ay gaganda pa in the next coming years. Katulad ng Singapore, katulad ng Malaysia. Kasi napag-iwanan na tayo. Ang gagawin lang naman natin, pipili ho tayo ng mga kandidato o mga politiko na yung pakikinabangan ng bayan, hindi yung sila ang makikinabang sa bayan. Katulad na lang halimbawa, yung mga sinasabi natin, yung may mga nagawa na. Yung katulad ni PRRD, katulad ng mga Duterte, si Senator Bongo, may mga nagawa na. At of course, yung tumatakbo ngayon na si Pastor Apollo Kibuloy, na binabalak niya na gawing first world country ang Pilipinas. Sa tingin nyo, ma'am, posible bang maging first world country ang Pilipinas? Oo naman. Yan ang dyan di ba? Kaya naman mga kababayan, tignan nyo na lang mga kababayan niya ang pangarap na yan, itong si Pastor Apollo Kibuloy para sa ating bansa. Kaya naman sa susunod na eleksyon, pagdating sa mapagkakatiwalaan, at may napatunayan, palakpakan natin itong si Pastor Apollo Kibuloy. Isa siya sa mga kandidato ngayong 2025 midterm election, sa tingin natin na makakapaghatid ng pagbabago diyan sa Senado. Tuloy natin. Alam mo, ako naniniwala ako basta ang ating liderato, yung mamumuno sa atin talaga, may puso para sa mamamayang Pilipino. Tsaka ang intention nila is maganda. And ako, ako gusto ko talaga si Pastor Kibuloy din. Kasi alam mo, yung buhay niya is dinedicate niya sa Panginoon. Maraming mang naninira dyan, pero mas gusto ko na siya compare sa iba dyan. Di ba? Iba nga dyan, nakaupo, walang ginawa. Siya, ako naniniwala ako, makakatulong siya ng malaki sa ating bansa. Nakita niyo naman ng KOJC. Naiiyak ako nung nangyari yun, yung siege and everything. Nakita ko yung solidarity nung mga members. At saka yung love and yung what do you call this? Yung patient nila, yung prinsipyo nila, hindi sila nanakit. Tapos hanggang yung lugar kung saan sila nananatili, napakaganda. So, kahit binababoy nila si Pastor Kibuloy, alam ko mas maraming naniniwala sa kanya. And if you really have faith in God, kahit na anong gawin sa'yo ng mga tao dyan, hindi sila mananalo. Lalo pat maraming nagdadasal para sa'yo. Pastor Kibuloy,
na-meet na po kita ilang beses, pero I wanted to visit you nga eh, hindi ko lang alam, di ba? Kasi I really wanted to see you and I believe in you. And alam ko yan, yung Panginoon, hindi kayo papabayaan. Mananalo po kayo, sure yan. Yun. Sama-sama. Sigurado ko yan, sigurado yan. No? Sa tingin natin na ano yan, mananalo yang si Pastor Apollo. Tayo magbumisita kay Pastor Yes. Kibuloy. Yun. Yes, Kasi diba? Soon. Ma'am, no, ilang beses na kayo nakakapunta kay Yes, Pastor Apollo opo. Kibuloy kasama ng mga politician. yes. Yun. Coach Oli, baka may follow-up ka lang. Si Miss Cathy, ang daming pasabog niyan eh. Madami talaga. Tinatago Hindi. ito eh. Hindi pa nilalabas Kaya eh, no? si Miss Cathy, ang daming pasabog niyan eh. Madami Marami pa talaga. ata tinatago Hindi. ito eh. Hindi pa nilalabas Kaya, eh, no? kasi ang pasabog niya ay tungkol sa droga at saka may pasabog pa siya tungkol doon sa mga relo-relo. Naku! Meron akong katanungan kay Miss Cathy. Ano ba yung suot mong relo at ikaw ba ay in one time or na-experience mo rin na gumamit? Hindi. Naku po. Hindi ko na-experience gumamit kasi nasubukan ko siya. Yung pinatry lang sa gums ko. I don't like the feeling yung nagnanam ka. Para Naku. Sino ko kaya nagpasubok dito kay Ma'am Cathy Binag? Alam alam mo yung pag nag-dentist ka, in-anesthesia. Oo, ganun. So yun yung feeling eh. Doon kasi sabi nila pag first timer ka, doon muna nila ilalagay. So they did. Tapos sabi ko ayoko. Hindi ka nag Naku, yariho tayo dyan. Ma'am Cathy, sino hong nag-apply dyan sa gums nyo? Si Coca Cuba. Yariho tayo dyan. Naku po. Hindi. Hindi, pero ano, I think, no, it makes sense. Baka kaya silang humingi, kasi namamanhid ka. Yun. So parang nasanay sila. Nagkakaroon ng nawawala. sariling buhay, Reflex, muscle. exactly. Oo. Di ba? Parang, Okay. Ngayon gets na natin pagka medyo itong mga bangag na to, yung hawak sila ng hawak ng ilong nila kasi hindi nila ma-feel yung ilong nila eh. Diba? Dapat ganyan sila ng ganyan, hindi nila ma-feel yung mga gums nila. Kasi nasobrano sila sa pulburon. parang reflex nila. Ang pangit, alam mo, hindi ko Ako, I'm sorry. Guys, ang tatanga ng nagda-drugs. Nakakapangit. Oh. Di ba? Bakit yung ginagawa? Nakakabobo, nakakapangit, ang baho nyo. Ano pa ba? Yun ang matindi doon. Alam niyo naman, yung ambaho nyo. Baka gusto Talaga, nila. mabaho. Baka may singaw. Baka kasi ganun ang gusto talaga nila. Kaya gumagamit sila. Mabaho sila. Bakit? Dry. Tama ba? Dry, Dry. skin. Dry. You Dry can see skin. dry, grayish. Yung gums, yung teeth nila, iba-iba. Sira. Yung sira-sira, you know. Kasi Buti nga, chemicals nauso yun, ang no? veneers eh. Yeah. Chemicals yun, Yeah, ano? yeah. Jay, may... Kaya pala. Pero teka muna, hindi sinagot ni ma'am yung ano eh. Oh, Kasi sige, may sige, pasabog sige. din siya sa mga relos eh. Oo, relo ko Rolex, Panda. Oo. At least, di ba? Hindi naman politician si Transparent, Ma'am. di ba? Oo, Yeah. kasi, hindi kasi may pasabog siya in connection. May marami siyang pasabog na, ewan ko kung tama sa kanya kung nakakita yun or baka mamaya, hindi naman pala account niya yun, di ba? Yung mga, meron yung iba yung suot dati, iba yung suot Oh, yes. ngayon, di ba? I did that. I did Kaya that. kailangan Yeah. chinecheck din natin. Well, ako naman, sabi ko nga, kung dati galing sila sa mayamang family, okay yun. You can do whatever you want. Pero you know, trace the history. Yan. Dapat Diba? mag-back Backtrack tayo. Ano ka before, then nung umupo ka, bigla namang ang bilis naman ng iyong flip ng iyong lifestyle, diba? Sabi nga, naka-Seiko watch Yes, pa lang pagpasok ng politika. Then after 2 years, Yes, Rolex na. naka-Rolex na. Yeah. At saka, nasashock ako kasi I love watches. Yes. Nagko-collect kayo naman. Yes. At saka, nagbebenta ako ng mga vintage watches before pa. okay. Oh. So, alam ko yun. Nasashock ako, my gosh, ang mahal niya na, 14M, 7 million. Yung ganun. Kaya nung nagpa-lifestyle check, isa ako dun eh. Alam ko yan. Talaga nag-ano. Di kayo lulusot kayo ha. Pero alam mo, ang ganda nung mga post mong yun kasi nagsitanggalan ng mga relo. Correct. Oh, Di ba? yan, no? Correct. Pero alam mo, you cannot. You cannot. Kasi, di ba social media, even in Facebook, Yes. kahit i-delete mo yan, nandyan pa din. May mga pag na-share na yan, Yes, wala ka na wala magagawa. ka na magagawa. Wala ka na magagawa. Ang, But del- anyway, ang delikado dyan kasi yung mga nagigess namin dito, hiningi Yung yung pag yung mga relo-relo nitong si Teacher Estela Kimbo, yung kay Atrasabante, yung mga kasama pa nila diyan, ako. Forever na ho yan sa social media. Akala ko kasi nila pagka susunod na maisipan nila na bumalik diyan sa House of Representatives, yung mga napakatinding mga skandalong kinaharap sa mga nakalipas na buwan, yung mga congressman na yun, iniisip po nila ngayong mga panahon na to na makakalimutan din ho ng ating mga kababayan, yung mga kalokohan nila na yan. Pues, nagkakamali po sila. ko yung relo. ayari naman. Hindi kasha. Maliit. But anyway, si Ma'am Cathy naman, sa sobrang sipag, din nakita niya kanina dami designation. Afford niya na makabili ng mga relo. Oo. na yan. Regalo naman to. Aminin regalo. ko naman.
naman. Ayun. Di ba? Pero tinanong Jay, ko baka may follow-up question ka regarding doon sa pinag-uusapan natin. At speaking of relo, Yun, oh. nung nakaraan, di ba, may nag-viral na parang naging mayabang, naging bastos na parang, bakit ko ibibigay relo ko sa'yo? Anong masasabi mo doon, Ma'am Cathy Binag? Well, sabi ko nga sa inyo, kapag ang tao, hindi talaga siya people person, o he may be or she may be born with a political family, but it's not in his blood or her blood to be, to serve the people, hindi niya maiintindihan yung ano ba, yung pagiging warm, and like what I said, Grabe, no, ang saya namang makasama nitong si Ma'am Cathy Binag dito sa laban na to. No? Kasi, tignan nyo mga kababayan, yung nasa kabilang parlor, no? Diba? Papangit po niya. Kaya huwag naman sana ma-open yung mga nasa kabilang. Diba? Tignan nyo ho, no? Si Kokak, Risa Hontiveros, etong si Stella Kim, ang babantot ho ng itsura. Diba? Buti na lang, madam, maraming salamat nasa side ka namin. Huwag kang pupunta sa kabila, sa amin ka lang. No, at least meron kaming news. Yung tipong pagka susugod tayo, ikaw yung nakapronta kasi ikaw yung pinakamaganda eh. Diba? Diyan pa lang sa ganda mo na yan, wala na, tumbahan na yung mga walang yan. na-meet ko kasi siya din dati, hindi talaga siya ganun, umiiwas siya sa tao. So, hindi siya ganun, di ba? Ayun nga. So, dapat ang ginawa mo doon, sige, bibigyan kita ng relo. Hindi lang to. Papagpapagda lang kita ng medyo, relo. Oo. medyo katanggap-tanggap pa. Yes. Diba? Kasi yun, again and again, Hindi, pwede niya naman sabihin na, babalikan kita, brad, ha? Dadalhan kita ng relo. tayo, alam niyo yan for a fact, na itong mga bata yan, na nung nag-aral sila para maging police or military, umpisa pa lang, bata pa lang, yan sa age na yan, nakaano na yung buhay nila. Nakasalang na yung kanila buhay, inalay nila sa bansa. Correct. So, gaano lang yung relo para ibigay mo. Even sige, mahal nga yun. Sige na, hindi na, mahal talaga yung relo niya that time. Mahal talaga yun. Nakita ko. 4.5. Yeah, Di umano. Galing talaga ni Ma'am. Okay, so napag-usapan natin yung drugs, tapos ngayon nagana tayo. Kasi itong mga relo na to, pumapasok ito sa corruption. Yes, of Now, course. the question is, do you believe na mas rampant ang corruption nowadays compared to Ngayong panahon, before? Sobra, kasi lantaran. Paano mo nasabi lang? Nakita mo naman sa Congress, di ba, parang may fashion show. Ayun. Di ba, parang status quo, fashion show, dapat nga ang Correct, no? Pagka meron nung pagtitipon dyan, di ba, paanohan pa sila kahit wala, balita ko natin, kahit wala silang pinupunasan, talagang nagpupunas-punas daw ho sila para lang magamit nila yung isang kamay nila. At yung kamay ho nila na may relo, yun daw yung pinampupunas nila. Tapos pag makikipagkamay, hindi daw ho nila ginagamit yung walang relo. Yung may relo, yung pinangkakamay ho nila. Susuportahan nila yung sariling atin eh. Ayun. Local designers. Pero diba? makikita natin yung hindi ko nga mabanggit yung pangalan, Yeah. kasi wala naman kami noon. Yung mga Cartier, Tarte, ano ba? Cartier, Chanel, Christian Cartier. Louboutin, di ba? Yun. Yves Saint Laurent, mga ganyan, di ba? Knowing na yung tao na nagsusuot doon, dati nagtatricycle lang yun. Ganun. Pero Naku, after, yan, hiho tayo dyan, parang kilala ko yan. Parang kilala ko natin yan. Yan ho ba si Teacher Stella? Na nung mga panahon niya, ano lang ho siya, pa-tricycle. Pero ngayon ho mga kababayan, iba na. after a few years, Nag-iba ka na, teacher. Iba na. Teacher ba, Customized teacher? parang teacher ata yun. Tapos yung sapatos, Gucci. Magkano yung Gucci na sapatos? Glowing. Nasa 60,000 o 200,000? Diba? Kung ikaw ay normal na tao lang, o ordinary tao, Yeah. hindi ka makakabili ng ganun. Kasi yung 100 or to 60,000 mo, dadali mo na lang. Ako halimbawa, politiko ako, yung 60,000 ko na yun, marami na mapapakain nun. True. At saka, magkano ba sweldo nyo? Oo, magkano Per ba month? sweldo? Magkano sweldo nyo per month? So, doon na lang. So, simula nung umupo siya, tingnan nyo magkano yung gamit niya. Yeah. Paano niya binili, di ba? At meron pang isang ito naman ay hindi naman hindi naman pinatotohanan talaga. So ito ay ginawang biro ni Pulong Duterte na kada hearing daw ng mga yan ay bayad sila. Nako. Naku, May nagsabi din sa akin yan. Naku po. Sino Totoo ba yung naman sabi yan. ko? magkakasabay pa naman kaming nanakupo. Hindi manarisim na ho kasi nakupo. Yun mahirap nang tanggalin eh. Mga kasamahan din nila. Ayan. Ay, grabe. Kasi hindi naman yan lahat pumapabor eh. Oo. Hindi lang sila nagsasalita. Maraming hindi pabor. Hindi lang sila Marami. nagsasalita kasi natatakot sila Yes. or sa pakikisama. Di ba, yung isang ano dyan, isang talagang tinayuan niya yung kamalian ng tuwad ko. May walang iba kung hindi yang si Congressman Rodante Marcoleta, di ba? Siguro. Yeah. Pero kung ikaw, ma'am, no, ikaw politicians, the reason why you're there to serve the people is to serve the people, not to serve yung kasama mo, congressman. Yes. Sabi ko nga, hindi ka talaga pwedeng tumakbong politician kapag
kapag umupo ka dyan, tapos may ginawang mali yung malapit mong kaibigan or kapamilya mo, tapos poprotektahan mo. Kasi may maling ginawa. Dapat, pag upo mo pa lang, ikaw, you dedicated your life and your loyalty sa mamamayang Pilipino. Yes. So pag gumawa sila ng hindi maganda, dapat sila pa mismo mag-deliver. O eto po, humingi po ng tawad ang aking anak or humingi po ng tawad ang aking asawa, pinsan, whatever, at aking kaibigan. Ganon. Yun ang integrity tsaka prinsipyo. Yes. Yun sa akin. So huwag kayo umupo dyan. Kapag meron din akong friend, tatakbo siya. Ay, Cathy, ayoko muna mag-ano kasi tatakbo ako, baka hindi kami bigyan ng budget. Guys, ilabas nyo sa social media, i-booking nyo. Yes. Kasi at least hindi kanila yung pera eh. Ang problema, madam, pagka merong mga tao dyan sa House of Representative ang nagsalita at tinayuan yung mga kalokohan na ginagawa nila, yung kalakaran nila ngayon dyan sa House, kumbaga talagang, namamarkahan mo sila. Namamarkado ho yung mga mga individual na yun. Ayun, kasi matagal-tagal pa naman yan. 3 taon pa ho itong bubunuin natin dito sa administrasyon na to. Mantakin yung mga kababayan, lahat ng konektadong politiko dito sa mama o ali na to na nandyan sa House of Representatives. Mapapahirapan dahil lamang ho dyan sa pagtayo nila niya sa mga kalokohan ng pamunuan ng House of Representatives. Yun ang problema doon. Kahit yung iba gigil na, talagang gustong-gusto na ho nilang magalit, yung tipong gusto na nilang manuwag dyan kaso napipigilan Ang kawawa ho kasi yung mga nasasakupan nila. Kawawa ho talaga. Diba? Hindi pwede yun, mali yung ginagawa nyo. But huwag kayo matakot, sila matakot sa inyo. Tsaka ito, ma'am, Correct. hindi na nila kasalanan kung hindi sila bibigyan ng pondo. Yes. Sabihin mo lang, social media, wala tayong magagawang ganito kasi hindi tayo binigyan ng pondo ng Speaker of the House. Kasi Yes. yun naman ang talaga nang gagaling. Yeah. Hindi sa'yo para magalit yung taong bayan na hinahawakan mo. Kung ikaw may paninindigan, ganun gagawin mo. Pero siyempre, kung talagang gusto mo ring sumubi, Yeah. kahit pa paano, Tsaka syempre, gustong kumita. Yun. Diba? Yun naman, let's be yung katotohanan, di ba? Hindi, yung iba kasi, ma'am. Kaya Pero yung siniwalat nitong si Ma'am Cathy Binag na pinasubok siya, linagay sa gums niya yung pulburon, tapos nagnam yung namanhid yung pagmumukha niya. Matindi ho yun Naku-curious ho tayo dito, mga kababayan. Kung sino ho kaya ang pumilit sa kanya. Kasi na siya, kumbaga, nung inalok siya nitong si Kokak na do you want, do you like, sabi daw ko ata sa pag-i-English ng palaka. Sabi niya, hindi ako tapos bigla daw sama ng tingin sa kanya ng palaka, di ba? Kaya naman na-curious tayo ngayon, sino kayang naglagay sa gums yung mga Cathy doon sa pulbor na yun, di ba? hindi din siguro makapagsalita kasi may mga iniingatan silang kaso na mabubunyag. Katulad lang yan. True. Yung ibang mga congressman dyan, posibleng walang mga kaso yan. Yung iba nga dyan, may bali-balita, may child abuser, may sangkot sa Convicted. scam, may convicted. So, baka inaano nila na hindi ko pwedeng kalabanin to kasi baka kung si Pastor Apollo, si Kuya Buloy nga, 4 na taon nang dismiss yung kaso. 4 na taon nang wala na yung kaso pero binuhay pa. Posible ho yung sinasabi nitong si J. Guevara. Kung sakali na may sabit yung ibang mga politiko ho dyan, at kung sakaling suwagin nila itong administrasyon na to, merong kumbaga hinahawakan ho ni Tambay ang mga yagbols itong mga itong mga congressman na to, at hindi ho sila basta-basta pwedeng manuwag. Sila sa kanila pa kaya pag kinalaban nila. Well, alam mo, solidarity yan. 'Di ba? Kasi kung ginanyan sila, magsalita sila kasi nandito naman kayo, nandito tayo. And mamamayang Pilipino. Kasi isa lang sa kanila magsalita, 2 sa kanila magsalita, magsabi talaga. maglalabas. Lalabasan yan, sunod-sunod yan which is what happened to Colonel. Tsaka katulad nung okay, pagpalagay natin na gano'n, maglalabasan sila. Kaso, ang problema, malakas sa social media. Talagang i-cover ho yan ng mga malalakas na vlogger, no? Yung talaga tatalakayin, hihimayin niyang mga mga bagay na yan. Again, yung bulk, marami nang nasa social media pero hindi ho natin maikakaila na napakarami pa rin na nasa traditional media. At yung mga nasa traditional media ng mga kababayan natin, talagang umaano ho sila kumbaga gumugusto sila, kumbaga paniwalang-paniwala sila sa naratibo ng mainstream media. hearing, di ba? Yung mga silent majority, nawala yun, hindi natin naririnig. Pero nung nagsalita si PRRD, naglabasan sila, gumulo na naman yung social media, di ba? Correct. Mabalik tayo kay Pastor Kibuloy, no? Sa Ayun na nga mga kababayan, ay tuloy na ho natin. tingin nyo, may karapatan tumakbo si Pastor Kibuloy bilang senador at
makakatulong ba siya sa pagsolusyon ng korupsyon dito sa Pilipinas? Naku, napakagandang katanungan niyan, Boss Oli. Coach Oli, no? Hindi lang itong si Ma'am Cathy Binag ang dapat nating tanungin dyan sa ano na yan. Diyan sa tanong na yan, no? Sa tingin niyo ba sa mga kasama natin dito sa PH Update? Sa tingin niyo ba makakapaghatid ba ng pagbabago lalong-lalo na no, sa problema natin sa korupsyon? Itong si Pastor Apollo Kibuloy, kung sakali kung maging senador siya, makaupo siya bilang senador sa 2025, i-comment niyo ho dyan sa comment section. Tuloy ho natin. Oo naman. Kasi disciplinarian siya. And again, you know, ang kanyang base ng kanyang, yung root ng kanyang pagkatao is connected sa Panginoon. Then nakita niyo naman kung paano niya pinalaki ang KOJC. So ako nga yung mga nagsasalita dyan, na nagsasalita ng pangit about him, ano mo ba napatunayan niyo na para pintasan niyo yung mga nagawa ng ating Pastor Kibuloy? Diba? Parang yun, sino yan? Si Risa Hontiveros, di ko nga siya matawag na senator eh. Kasi may kaibigan ako na humingi ng tulong sa kanya, sumulat sa kanya. Yun, si Distress Mother, sinulatan sila nun, hindi nila pinakinggan. Eh di ba dapat for the women sila? So how can you're not even hindi ka dapat dyan. Sa totoo lang. Samantala, Naku, yariho itong si Risa Hontiveros doon sa banat na yun ni Ma'am Cathy Binag. Gayon na nga mga kababayan, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat ho sa pagsuporta at sa patuloy na pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayo sa lahat. Maraming salamat ho. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Palakpakan ho muna natin isang beses pa itong si Ma'am Cathy Binag. Kamatikas na saludo, madam. Solid ho kayo, solid.